Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, ipamukha mo sa Jerusalem ang kaniyang kasuklam-suklam na gawain. Sabihin mong ipinasasabi ng Panginoon ng kaniyang Diyos, ikaw ay mula sa Kanaan, Amoreo ang iyong ama, at Hetea ang iyong ina. Nang ikaw ay isilang, hindi ka pinutulan ng pusod, ni pinaliguan, ni kinuskus ng asin, ni binalot ng lampin. Walang nag-ukol ng panahon upang gawin sa iyo ang isa man sa mga bagay na dapat gawin. Wala man lamang naawa sa iyo, basta ka lamang inilapag sa lupa nang ikaw ay isilang. Nadatnan kitang kakawag-kawag sa sarili mong dugo. Sinabi ko sa iyo noon na mabubuhay ka at lalaking tulad ng mga halaman sa parang. Lumaki ka nga at naging dalaga. Maganda ang iyong dibdib, mahaba ang iyong buhok, ngunit ikaw ay hubad. Nang madaanan kita uli, nakita kong ikaw ay ganap ng dalaga, at ibinalabal ko sa iyo ang aking kasuotan upang matakpan ang iyong kahubaran. Nangako ako sa iyo ng buong katapatan. Nakikipagtipan ako sa iyo, at ikaw ay naging akin. Pinaliguan kita, nilinis ko ang dugo mo sa katawan, at pinahiran kita ng langis. Dinamtan kita ng may magagandang burda, at sinuotan ng sandalyas na balat. Binalot kita ng pinong lino at damit na seda. Sinuotan kita ng pulsera sa magkabilang braso at binigyan ng kwintas. Binigyan din kita ng hikaw sa ilong at tainga. Pinutungan kita ng isang magandang korona. Nagayakan ka ng alahas na pilak at ginto. Ang kasuotan mo'y pinong lino, piling seda at telang nabuburdahan ng maganda. Ang pagkain mo'y yari sa pinakamainam na harina, pulot pokyutan at langis ang iyong inumin. Lumaki kang walang kasing ganda at nalagay sa katayuan ng isang reyna. Natanyag sa lahat ng bansa ang iyong kagandahan pagkat lalo itong pinatingkad ng mga palamuting iginayak ko sa iyo. Ngunit naging palalo ka dahil sa iyong kagandahan. Ano pat nabuyo ka sa pagiging patutot at ang sarili mo'y ipinaaangkin sa lahat ng makita mo. Gayunman, hindi ko na rin kalilimutan ang ginawa kong tipan sa iyo nang ikaw ay bata pa. Ngayon ay gagawa ako ng tipan para sa atin. Hindi ito masisira kailanman. Sa sandaling ipatawad ko ang lahat mong kasalanan. Matitikom ang bibig mo dahil sa laki ng kahihiyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mga propeta ay puno ng imagination sa paglalahad ng kanilang mensahe. Malikhain sila sa paglalarawan upang makuha ang ating atensyon. Dito inihahambing ni Propeta Ezekiel ang kasaysayan ng Israel sa paglaki ng isang dalaga. Mga dayuhan ang mga magulang nito, isang Amoreo at isang Hetea. Pinabayaan siya nung siya'y isinilang. Ganyan ang Israel. Nanggaling naman siya sa mga dayuhang lahi. Si Abraham ay isang Amoreo. Pinabayaan silang gumagala-gala sa lupain ng Kanaan. Naging alipin pa nga sa Ehipto. Walang nangalaga sa kanila hanggang pinansin sila ng Diyos.
Doon sa disyerto, ginabayan sila ng Diyos at sila nakabalik sa lupain ng Kanaan. Doon sila inalagaan ng Diyos. Biniyayaan sila ng matabang lupain. Nanagana sila. Ang pag-alaga ng Diyos ay tulad ng pag-aalaga sa isang dalaga. Dinamtan ng maganda, binigyan ng mga alahas, mga ihikaw at korona pa. At nagkaroon ng kaharian ang Israel at naging maunlad ang buhay ng bayan. Pero noong sila ay maunlad na, kinalimutan na nila ang Diyos. Tulad ng isang babae na sa halip na maging tapat sa kanyang asawa, na nag-alaga sa kanya, siya ay nangalunya at sumama sa ibang lalaki. Ganyan ang pagtaksil ng Israel sa Diyos. Pero hindi sila pababayaan ng Diyos. Kung hindi sila tapat sa Diyos, ang Diyos ay tapat sa kanyang pagtitipan. Tatanggapin pa rin siya ng Diyos. Sa larawan na ginamit ni Ezekiel, dalawang bagay ang nagpapahiwatig ng kasamaan ng pagtataksil ng Israel. Una, tinalikdan niya ang nag-alaga sa kanya. Walang-wala naman ang mga Hudyo kung hindi sila inampon ng Diyos at inalagaan. Ang Diyos ang nagpalabas sa kanila sa pagkaalipin. Siya ang gumabay sa kanila sa disyerto. Siya ang nagbigay sa kanila ng lupain ng Kanaan kung saan sila umunlad. Pangalawa, ang relasyon ng Israel sa Diyos ay naging isang relasyon ng mag-asawa. Tinalikdan niya ang kanyang asawa na nagbigay sa kanya ng kanyang kagandahan at mga palamuti. Naging taksil siya. Ganyan kasama ang kasalanan ng Israel. Dahil sa mga biyaya ng Diyos, kaya siya naging tanyag na kaharian. Ginamit niya ang kanyang kasaganaan at ang mga biyaya upang makiisa sa ibang mga kaharian at sumamba sa kanilang mga Diyos. Hindi ba ito ang nangyayari din sa atin? Dahil sa biyaya ng Diyos, naging mayabang na tayo at nalilimutan na natin siya. Dahil nakapag-aral na tayo at marami ng alam, dahil masagana na ang buhay, dahil naging tanyag, nakalimutan na natin ang Diyos. Wala na tayong panahon na magdasal. Hindi na tayo sumusunod sa mga utos ng Diyos. Sa halip na mas maging malapit tayo sa Kanya dahil sa Kanyang biyaya, ang mga ito pa ang naging dahilan na kalimutan na siya at ihiniwalay na ang buhay natin sa Kanya. Patawad, O Diyos, sa pagtataksil namin sa iyo. Sa iyo nang galing ang lahat ng kabutihan na tinatamasa namin. Patawad na nagagamit pa namin ang mga biyayang ito upang lumayo sa iyo. Patawad, O Panginoon. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.